Alam niyo bang dahil sa pangyayaring to ay nakausap ko yung tatay ko. Yung tatay mo na nawala ng mga 20 years? Yes! Walang pentel pen. Alam niyo bang sobrang fascinated ko sa number 23? Kita ba yan? Anyway, kung hindi kita, edi fascinated ako sa number na to, 23. Kasi pag inad niyo yung pangalan ko, as in yung full name, ito yung lalabas na number. Pinanganak ako August 23. 23 pa rin. As in, pinanood ko na yung isang buong pelikula patungkol dito sa numero na to, yung 23 ni Jim Carrey. At isa pang coincidence na naman, simula bata, si Jim Carrey na yung paborito kong artista dahil sa The Mask, sa Bruce Almighty. Nakakatawa eh. Kaya itong number 23 ay either talagang mensahe na siya sa akin ng mundo at talagang minumulto niya ako. Hanggang sa itong 23 na to ay nakikita ko na kahit saan. Tapos, nung sinubukan ko na siyang tingnan o mag-focus na mismo talaga sa number na to, nung ko na-realize na isa siyang warning. Pwede kasi siyang blessing, pwede rin siyang literal na danger yung kapalit o negative pangit. Isang magandang example na nga doon ay yung pagpasa ko sa UST. Meron isang scene sa Avengers, kasi nung mga high school, hindi ko pa talaga alam yung Avengers. Panood ko yung Iron Man, pero yung mga kalaunang movies, hindi ko na napanood. Yung Thor, yung Captain America. Basta pinapanood ko yung Avengers, tapos merong isang scene dito na tumalon yata si Captain America sa isang truck o bus. Tapos may nakalagay na number 23 doon. Tapos parang, okay, papasa na ako ng UST. Kasi nung mga panahon na yun, syempre kinakabahan pa rin naman ako at hindi pa rin ako sigurado kung makakapasok ba ako sa isang university. Kasi yung sabi ko nga, kung sakaling hindi, edi TIP. Hanggang sa parang sa pelikula na nga ni Jim Carrey na nagiging obsessed na ako sa number na doon. Talagang hinahanap ko na siya sa kahit anong paraang makita ko. Yung crush ko nga nung high school, alam ko na hindi magiging kami dahil sa number na to. Alam niyo bakit? Kasi vaguely, vividly, parang yung plate number yata nung service niya na tricycle ay merong 23. Pero hindi siya yung 23 talaga. Sadyang siguro 223 gano'n sa dulo ng plate number. Tapos, yung kaibigan niya pa na may service din, alam niyo kung ano yung number ng TODA? 023. Kaya parang yung utak ko subconsciously, alam na malalaman mo rin naman kung para sa'yo at hindi para sa'yo. Parang literal nga na winawarningan ka. Pag nakita ko tong number na to, may mangyayaring positive o kaya negative na hindi ko malalaman hanggat hindi ko napagdadaanan. At parang doon na nga rin sa pelikula, lahat na ng maisip ko, pinagtagpi-tagpi ko na hanggang sa mapalabas ko na yung number 23. Ultimo yung sapatos ng kaibigan ko dati na Jordan, na hindi ko naman alam na meron palang ganun na Jordan na sapatos. Malay ko ba na number 23 yung sapatos ni Jordan? Alam ko, kilala ko si Michael Jordan, pero hindi ko naman alam na gumawa sila ng sapatos, tapos may nakalagay na 23. Malay ko Jordan din yun. Ang point ko, lahat na lang nang nakikita ko, 23, nakapalibot sa akin. Tapos yung kulay pa ni Jordan, paborito ko kulay ay kulay, hindi yan red. I mean red, pero red. Yung kulay ng Bulls ay red. Kaya di ko na maintindihan. Kumbaga, literal na, dinidikit-dikit ko na lahat ng associated dito sa number na to. Maski yung mga special na tao sa buhay ko, una kong ex, best friend ko, pag inad mo yung mga pangalan nila, somehow total 23. Pero sa mundo ng siyensya may tawag doon sa ganong klaseng tao na pinagdidikit-dikit yung mga bagay na wala namang konekta at ang tawag doon ay apophenia. Ay, astig pa rin naman, number 23. Pero at least ngayon, since kilala ko na si Lord, hindi ko na kailangan pagdikit-dikitin o pagkonektahin yung mga dots dahil pwede na akong kumausap ng direkta kay Lord. Dahil sabi nga dito sa Ephesians 2:18, "For through Him, we both have access in one spirit to the Father." Quick context lang dyan, bakit yan sinabi ni Paul, ay dahil yung mga Jews at Gentiles, technically para silang separated, na sinasabi na hindi daw sila unified. Pero sabi nga ni Paul, mayroon tayong access kay Lord dahil nga sinacrifice niya si Jesus Christ at through the Holy Spirit nga na nakuha
natin kay Jesus Christ sa pag-sacrifice niya sa dugo niya, meron na tayong access at pwede tayong magdasal agad-agad kay God. Malalim kasi itong topic na to, pero yun yung pinaka-ugat, kumbaga yung basis. Meron na tayong access ngayon. Hindi na natin kailangan magsakripisyo ng kahit ano, ng lamb, ng goat, manok. Hindi, joke lang. Para lang kausapin si Lord, parang ginagawa nung sa Old Testament. At as in, sa ngayon kasi sa New Testament, pwede nung tayo magdasal. Pwede ngayon, kausapin na agad natin si Lord. Wow, gloomy day. Aminin man kasi natin sa hindi, may mga pagkataon talaga sa buhay natin na kahit gaano natin kakilala si Lord, papaisip tayo na bakit ang tahimik niya? Bakit parang hindi natin siya maabot? Ba't parang naka-off yung communication natin sa Kanya? Yung tipong gusto ko ng kaagaran talagang kasagutan, Lord eh. Pero bakit sobrang tahimik mo? Mapapabalik ka sa paghahanap ng signs na dapat hindi na kasi kilala mo na si Lord at hindi tayo naniniwala sa signs. Minsan, nakukuha ko pa rin yung ganong klaseng ako, yung dating ako na napapaghanap ako ng 23 sa paligid para lang makakuha ng kahit anong confirmation o warning o kahit anong sign na nag-i-exist pa rin ako dito sa mundo. I mean, sinabi na nga ni Paul na meron na tayong access kay God. Pray. Pero syempre, hindi mo naman talaga masabi o magiging sapat yung ganong klaseng salita. Kaya lagi ko tinatandaan na God is everywhere. Na kahit tahimik siya, andyan pa rin siya. Pero dahil siguro iyakin nga ako at talagang nagmamakaawa na ako kay Lord. Literal na, sinagot na niya ako sa paraan na talagang isang milagro. Oh, iniwan yung susi. Wow! Bagay na hindi ko magagawa kung hindi ako nagsimulang mag-testimony. Kamis din mag-Airbnb, idol. Nabanggit ko nga kanina na nakausap ko yung tatay ko. At yun yung pinaka hindi ko na-expect na mangyayari sa akin dito sa added layer ng mga pangyayaring to. At sa pag-uusap namin na yun, since hindi ko yun na-videoan, gagamitin ko na lang b-roll yung parang banding na rin namin ni Sir Axel, yung katrabaho ko. Kasi kung tutusin, parang halos ganyan din eh. Hindi na yung parang dati na punong-puno talaga ng tao. Nag-usap kami ng tatay ko sa opisina. Sin dito kami nagkausap. Wala pa kasing gamit nun nga dito. Hindi pa kami nakalipat nun dito. Dito siya. Tapos dito ako. Gusap. Actually, alam nyo yun, hindi ko nga yun in-expect na hindi siya magiging awkward. Kasi kahit paano naman sa puso ko sa akin, mabilis naman talaga ako magpatawad. At yung mga ganong klaseng bagay, para sa akin, sa kanilang dalawa na yun ng aking inay. I mean, nataguyod naman ako na maayos, hindi naman ako, nakagraduate naman ako ng mechanical engineering sa UST. Tapos, mechanical engineer, kaya bakit pa ako magkakaroon ng bad blood? Kaya kahit pa paano yung usap namin, parang kausap ko nga yung sarili ko eh. Kasi, syempre, kanino ka ba magbamana, no, kung sakali? Although, ayun nga lang, may isa talagang tanong ako na tinanong lang din sa kanya. Kasi, syempre, yung pakiramdam ko nung mga panahon na yan, September, mabigat talaga. I mean, naulit-ulit ko naman na kaya nga ako nagsimula ng testimony at nagsimula ng journal para mapakita sa inyo yung relationship na na-form ko kay Lord dahil sa pangyayaring yan. Kasi syempre, sobrang rasyonal ng aking tatay. As in, parehas kami ng utak. Alam ko na kung saan ako nagmana. Yung pinaka-tinanong ko talaga sa kanya, bakit? Bakit ka umalis? Bakit hindi ka nagpakita? O hindi ka man nagparamdam? Kung tutuusin, yun yung hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang kalimutan yung mga memorya, yung pagmamahal. Eh siya parang nagawa lang niya ng... I mean, hindi man sa ganun, pero at least, di ba, nabitawan niya yung pamilya niya. Kumbaga para sa akin, di mo man lang ba naisip na yung anak mo lalaki ng walang tatay o lalaki sa mundo niya na mag-guide sa kanya sa tamang landas? Ang sagot naman niya, naisip naman niya yun. Pero alam niya nga na alagaan ako ng nanay ko. Petty excuse, pero yun yung nakuha ko.
Pero at the same time, syempre yung puso ko nga medyo naglulong pa rin dun sa ganong klaseng interaction sa tatay. Mas gusto ko na lang makinig. At yung hindi ko makakalimutang sinabi niya sa akin, confident naman daw siya na balang araw, hahanapin ko siya. Kung tutusin na pa, kasi paano kung hindi kita hinanapan? Paano kung sa buong 20 years, tapos more, tapos naghintay ka sa wala? Pero yun nga, confident daw talaga siya na darating ang araw. Kung hindi ko man daw siya hanapin, alam niyang darating ang araw na magkakatugma kami ng landas at maghaharap kami. At ang galing lang na, eto na yun. Kakaiba talaga yung ways mo, Lord. Kaya nga sabi rin ni Paul sa Romans 8:18, "For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." Siyempre, yung moment na yan, nung nabasa ko yan, tapos nangyari yung mga nangyari, nakilala ko yung tatay ko, may added layer, mabigat. Tatay ko nga tutusin, naghintay siya ng halos 20 years para lang magkaroon ng interaction o communication sa anak niya. Na kahit pa paano, alam ko naman, minala ko ng tatay ko. Siyempre, tatay ko pa rin naman yun kahit sabihin natin na nangyari yung mga nangyari nga. At sino ba naman ako para magreklamo sa ngayon na hindi ko pa nga nakikita yung halos 5 years or plus. Kaya mas lalo lang nag-echo talaga sa utak ko yung faith lang. As in, binulong sa akin ng faith lang. Faith. Uy, may bara. Nabutas. Pagkor.